Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbibigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa panawagan po mga kabida ni Attorney Romulo Macalintal, isa pong eksperto po sa election laws, ano? Patungkol ho sa pag-upo po mga kabida ni Representative Yeda Romualdez, asawa po ni Speaker Romualdez bilang third nominee po makabida no ng Tingog Party List. Mantakin nyo mula sa pagiging six nominee ano naging third nominee na po ano mga kabida dahil ho sa pagbitiw po ano ng tatlo pang mga nominees ng Tingog Party List. Ito po yung nakapagtataka po mga kabida no. Para sa akin po kailangan imbestigahan po ito kung bakit biglang nagbitiw itong tatlong mga nominees po. Ano? Kabilang na po dito, ito hong third nominee na kapatid po mga kabida ni Congresswoman Yeda Romualdez. Okay? Eto, babasahin ko lang po itong balita mula sa ang balita ngayon, ano, mga kabida. Kasi nakakabahala po ito, ano? Kasi meron pala tayong batas na hindi ho maaring lumampas sa 3 terms ang isang mambabatas po mga kabida. Ano po? Eto, muling pag-upo ng asawa ni House Speaker dapat imbestigahan. Ito po yung titulo po ng article po ng ang balita ngayon, ano, mga kabida. Tahasang tinawag na mockery of electoral process ni veteran election lawyer Attorney Romulo Macalintal ang desisyong payagan si Yeda Romualdez na muling umupo bilang kinatawan ng Tingog Party List sa kabila ng natapos na nitong tatlong sunod-sunod na termino sa Kongreso. Ani Macalintal, malinaw sa konstitusyon na kahit district o party list representative ka pa, tatlong sunod-sunod na termino lang ang pinapayagan at nalampasan na ito ni Yeda. Nagbitiw ang tatlong original nominees ng Tingog na sina Marie Josephine Calatrava, kapatid ni Yeda, Alexis Yu at Paul Moncada na tila nagbigay daan para maipasok si Yeda bilang number 6 na nominee. Walang investigasyon na ginawa ang COMELEC ukol sa mga pagbibitiw na ayon kay Macalintal dapat sinuri kung may political pressure. Dagdag pa niya, kung hindi ito kukwestiyonin sa Korte Suprema o HRET, magbubukas ito ng pinto para sa mga politikong gustong umiwas sa term limit, 3 term sa district tapos lilipat sa party list at balik-balik na lang. Ayan. So, yun po, ano, mga kabida. Nakalagay daw sa saligang batas, ano, ng tatlong termino lang talaga. Ito pong district o di kaya ito pong party list representative, ano po. Pagkatapos po, pwede ho siyang magpahinga, ano, ng isang term. At pwede naman pong bumalik after nagpahinga po, mga kabida. At ito pong kaso po ni Yeda Romualdez po mga kabida ay isang mockery of electoral process daw ito. Ano po, no? Sabi po ni Attorney Macalintal. At kung hindi daw ito pipigilan at wala kong pwedeng mag-question dito mga kabida, no? Sa Korte Suprema o di kaya sa HRET, ano po? Yung House of Representative Electoral Tribunal, mga kabida. Baka ito po yung maging daan po, ano? Na ang mga politiko daw na gahaman po mga kabida sa posisyon, pabalik-balik na lang po. Mula sa district, pupunta po ng party list, and then from party list, pupunta po ng district, ano? Vice versa, no, mga kabida. So, walang katapusan po yung kanilang pag-upo po dyan, ano? Bilang representative po dyan sa House of Representatives po, mga kabida. Okay? Which is, according to Attorney Macalintal, violative po yan, ano, sa saligang batas. Kasi ang sinasabi daw ng ating saligang batas, ang district o di kaya ang party list representative, kailangan lang po na 3 terms lang dapat, ano. At pagkatapos niyan, pwede hong magpahinga. Hindi ho pwedeng tuloy na yan, mga kabida. Kasi bawal daw yan sa ating saligang batas po.
Pero dito ho sa case po ni Yeda po, bakit pinayagan daw ng COMELEC po ito, ano? Bakit ka pa nagtataka, Attorney Romulo Macalintal? Powerful yan si Speaker Romualdez eh. Yan lang po yung opisyal ng gobyerno, ano, mga kabidan, na napaka makapangyarihan po, ano, mas makapangyarihan pa po sa Pangulo, mga kabida, ano po. Di ba? So, dapat daw itong imbestigahan. In my own personal take po, mga kabida, dito, kailangan pong imbestigahan po ito, ano? Ang dapat imbestigahan po ng COMELEC, ano ang grounds kung bakit ho nag-video ito pong mga nominees. Itong number 3, number 4, and number 5. Kasi itong si Romualdez po, mga kabides, number 6 nominee po ito eh. Okay? Mantakin nyo, 3 nominees po ang tinalon, mga kabida, no? Ni Yeda Romualdez. Yung kanyang kapatid na si Marie Calatrava. Oh, number 3 yon. Supposedly, siya yung uupo bilang number 3 representative, mga kabida, ng Tingog. Kasi po, ang Tingog kasi meron pong 3 seats yan, ano? Okay? Unang-una po, itong si Jude Asidre, ano? At kung hindi ako nagkamali, yung kanya pong anak po ni Yeda at na Speaker Romualdez, ano? Na si Andrew, number 2. At yung pangatlo po, mga kabida, supposedly, ito pong kanyang kapatid po ni Yeda na si Marie, ano? Calatrava. Okay? Pero kaso lang po, nagbitiw. So, aside po dito kay Calatrava po, mga kabida, yung pang-4 at yung pang-5, nagbitiw rin. Di ba? Nakapagtataka po yun eh. So, dapat imbestigahan sana ng COMELEC yun. Pero ang kaso, wala. Hinayaan po, mga kabida, walang investigasyon po na ginawa po itong Commission on Election na malinaw naman daw sa saligang batas na bawal po ito. Oh, mantakin nyo ha, pang-4 na po itong term ni Yeda Romualdez po, mga kabida, which is violative na po sa saligang batas. Ano? Kahit pa sinabi po ng COMELEC na wala po silang magagawa kasi pang-6 po na nominee itong si Yeda at wala pong ibang hahalili po dito sa mga nagbitiw. Oh, ang point lang po dyan is imbestigahan ng COMELEC dapat kung ano yung dahilan kung bakit nagbitiw itong 3. Sunod-sunod talaga. 3 talaga yung nagbitiw, ano? Diba? Sinadya ba yun? Ano? Na magbitiw itong 3 para bigyan po ng daan ito pong si Yeda Romualdez po, mga kabida, ano? Para lang po makaupo bilang pangatlong nominee po ng Tingog Party List, ano? Oh. So, dapat imbestigahan po ito. Kasi baka magiging president po ito, mga kabida, ano po, no? Baka in the future may mga ganitong senaryo po ang mangyayari po, mga kabida. Pwede pala, no, na magbitiw yung ibang mga nominees para bigyan lang po ng daan ito pong next nominee po, mga kabida, na makaupo. Ano po? Kung wala pong action ang COMELEC ko dito, mga kabida, pwede naman po, kahit sino siguro, mag-file po ng petition yan po sa Korte Suprema o di kaya sa House of Representatives Electoral Tribunal, mga kabida. Kasi malaking question kasi ito, ano, doon ho sa pagbitiw ho ng 3 mga nominees po ng Tingog. Sa totoo lang po, malaking question po yan. Nakapagtataka po yun, mga kabida. Ano po? Bakit? Anong dahilan kung bakit po nagbitiw itong 3? Dalawa lang kasi yan eh. Sinadya yung pagbitiw ng 3 para bigyan po ng daan itong si Yeda na makaupo po, ano? O meron lang talagang mga circumstances, ano? Kung bakit itong 3 po ay nagbitiw po, mga kabida. Pero imposible na po yun. Napaka-imposible na po yun, mga kabida. Ano? Para sa akin, ano? So, dapat lang pong imbestigahan po ng COMELEC. Kung walang action ng COMELEC ko dito, wala talaga. Magiging president na po ito sa susunod na mga elections, mga kabida, ano? Ito hong nangyari po kay Yeda Romualdez Marcos.
Dahil dito sa pag-upo po ni Yeda po mga kabida, tila magkakaroon na po ng family reunion dyan sa House of Representatives. Ano po? Mantakin nyo, buong pamilya andyan po mula kay Speaker Romualdez, asawang si Yeda Romualdez, at pati yung anak, andyan na po. So buong pamilya po, andyan po sa House of Representatives, ano, mga kabida. Diba? Nakakaya po yan Kasi parang ginawa pong family affairs, ito pong Congress po, ito pong House of Representatives po mga kabida, ano po, no? Delikadesa lang talaga yung kailangan po dito, ano po, mga kabida. Okay, sasabihin po ng kampo po ni Yeda, hindi naman po namin kasalanan to. Kasi unang-una po, Comelec yung nagdesisyon po. Oo nga, Comelec yung nagdesisyon. Pero ang hinihingi lang po ni Attorney Macalental dito, dapat mag-imbestiga ang Comelec. Anong dahilan kung bakit nagbitiw? Sunod-sunod na nagbitiw itong tatlong mga nominees po mga kabida, no, ng Tingog Party List. Ano yung mga dahilan? Kasi nakapagtataka kasi ano? Okay? Tatlo talaga? Sunod-sunod? Okay lang sana yung isa o dalawa. Kasi baka po may mga circumstansya po ano na kaya nagbitiw po itong dalawa. Pero tatlo. Tapos ang pang-anim yung dating representative po ng Tingog, ano po. Meron talagang duda, ano, mga kabida, na baka sinadya ito hong bitiw po ng tatlong mga nominees, ano, para bigyan lang po ng daan ito pong si Yeda na makaupo po. At tuloy-tuloy yung kanya hong pagiging representative po ng Tingog, ano? At mind you guys, itong pag-upo po ni Yeda Romualdez, fresh mandate po ito. Okay? Fresh mandate po ito, meaning after this term, pwede pa po yung pangalawang term at pangatlong term. Diba? So, 6 na terms lahat. Diba? 6 na terms lahat po. Kasi, makukonsidera mo itong fresh mandate ito Ito itong kanyang pag-upo po bilang pangatlong nominee po mga kabida ng Tingog Party List. Diba? So, malaking ano po ito, bagay na pwede hong sundin ng mga politiko nagkahaman po mga kabida sa posisyon sa susunod pa na mga halalan po, mga kabida. Okay, para po sa inyong question, opinion, at pananaw ko dito, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.